Yo, what's up mga kamotopits, no? Ngayon mag-change oil tayo ng Honda ADV 150 and pwede rin to sa Honda ADV 160. Ito yung mga kailangan natin guys is size 12 na close range L-type, saka size 17 din na T-range. So kailangan din natin ng sahudan ito kung saan tutuloy yung langis, at maganda yung sahudan nyo guys. Bali, ito yung bubuksan natin na unang-una, yung pinakababa na bolt. Ipihitin lang natin siya guys ng papunta sa tambutso, pa-clockwise mga idol. Ayan siya guys, pihitin lang natin pa clockwise. Ayan, pagka tingin yung maluwag na, kamayin nyo na lang para hindi na kayo mahirapan. Ayan, kusa yan tulo pagka natanggal nyo lahat. Ayan, tumutulo na siya guys. Grabe, sobrang itim, no? Bali 2,000 kilometers odo nga lang pala yan. Bali, nakalimutan ko sabihin, dapat yung saura nya pala nakailalim dun sa sensor stand nya. Ngayon di ko kasi nagawa yan kasi nakalimutan ko. Bali, tumapon tuloy yung ibang langis. Tagan na lang natin ng buhangin. Ayan, nasaulo ko naman yung iba pero may natapon pa rin. Sobrang itim na niya guys. So kaya dapat kasama to sa mga maintenance nyo. Huwag nyong kakalimutan yung langis. Ayan, buksan na rin natin tong sa taas para sumingaw yung langis, para madrain lahat. Singawan nyo to dito sa taas. Ayan, pihitin nyo lang din ng pa-counterclockwise. So gamitin na natin tong size 17 natin na close range para buksan tong gilid. Hindi naman na natin kailangan yan buksan, pero ako mas preferred ko buksan yan para ma-check ko rin kung may mga debris ba na naiwan sa strainer. Yan, pihitin nyo lang siya ng pa counterclockwise. May lalabas din dyan na langis. Pwede kayong mag-drain dyan sa parehas na bolt na yan. Pwede sa gilid, pwede rin sa ilalim. Yan, mas preferred ko na buksan siya parehas para ma-check ko yung strainer kung may mga debris ba, kung may mga imperfection yung makina natin, and kung healthy ba yung makina natin. Malalaman nyo kung hindi healthy kung maraming mga ano dyan, may mga debris sa strainer natin, tulad ng mga bakal na basag, may mga dumi, mga grasa. Ayan, tingin ko wala naman. So huwag nyo kakalimutan yan. Ito rin, hugasan natin maigi, sabunin natin. Pwede natin yan sabunin saka natin banlawan. Ayan, banlawan lang natin maigi bago natin ibalik para matanggal yung mga grasa, at saka siguradong malinis talaga. Ayan, hugasan natin maigi yan. Bali, yan, once na nabalik nyo na yung strainer nya and yung bolt nya sa baba, make sure na nakabalik yan. Kaya kailangan na natin itong engine oil natin saka imbudo. Much better kung mas mahabang imbudo gamitin nyo para hindi matapon. Itong imbudo na to, ipasok lang natin dito sa pinakabutas nya, yung silipan ng langis, and gamitin natin itong engine oil natin. Isali na natin siya. Dahan-dahan lang guys, i-check nyo lagi kung may natatapon ba or may nilalabasan ba yung langis sa gilid. Yung gantong klaseng imbudo, maganda to, paniguradong walang matatapon na langis o walang tagas. Ayan, kahit bilisan nyo na yung pagsalin nyo. Ayan, wag nyo kakalimutan na isil muna or ikabit muna ulit yung drain plug kasi tatagas lang yun pag di nyo binalit. Ayan, ubusin natin yung 800 ml na yan. Ang nakalagay sa manual is 700 to 750 lang. And wala namang problema kahit sumobra ng 50 ml yan. Nasa inyo rin yan. Kasi mas prepared ko to para hindi ako natutuyuan ng langis. Ito, ibalik na natin yung dipstick. Ayan, pihitin nyo lang siya pa clockwise ulit. Ayan. After nyo, pwede nyo i-start yung makina para malaman nyo yung pinagkaiba ng tunog after nyo mag-change oil. Ay maganda na yung tunog nyan. Ayan, ligpitan nyo para hindi tumagas once na i-start nyo yung makina. Huwag nyo na lang kalimutan mag-like and subscribe guys. Thank you pala sa pag-nood nyo sa video ko.
God bless.